Magandang araw sa ating mga minamahal na taga-subaybay at tagapakinig. Ano ang iisipin ninyo kung sa mismong araw ng inyong kasal, utusan kayo ng inyong biyena na tumayo sa labas ng pintuan sa ilalim ng init ng araw sa loob ng 3 oras dahil lamang sa paniniwalang malas ang inyong aura at nakakamatay ng biyenan? Sa sobrang puot at pagkainsulto, agad kong kinansela ang kasal doon din mismo, nag-U-turn pabalik sa bahay ng aking mga magulang at nagpakawala ng isang matinding pagtutuos na nagpabagsak sa pamilya ng aking mapapangasawa. Mula sa pagiging mapagmataas, ang aking biyenan ay nauwi sa paghagulgol at pagmamakaawa na, "Anak, patawarin mo ako. Nagkamali si nanay." Ang lahat ng madramang tagpo sa likod ng nakakandadong bakal na tarangkahang iyon ay ibubunyag natin ngayon. Napakaliwanag ng kalangitan, ng umagang iyon, walang ni isang ulap. Nakaupo ako sa harap ng salamin, hinahayaan ng makeup artist na ayusan ako. Sa suot kong purong puting wedding gown na napapalamutian ng libu-libong kumikinang na kristal, pakiramdam ko ako na ang pinakamaligayang babae sa buong mundo. Sa edad na 28, bilang isang financial manager sa isang sikat na multinational company sa BGC, Taguig, kumpiyansa ako na mayroon akong sapat na tapang at matatag na karera para pasukin ang buhay may asawa. Si Tomas, ang aking mapapangasawa, ay isang regular na empleyado ng gobyerno sa munisipyo ng isang bayan sa Batangas. Siya ay tahimik, mabait, at nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng seguridad pagkatapos ng maraming taon ng pakikipagsapalaran sa magulong mundo ng korporasyon sa Maynila. Pumasok ang aking ina sa kwarto. Medyo namumula ang kanyang mga mata, ngunit napakatamis ng kanyang ngiti. Hinaplos niya ang aking buhok at pinayuhan ako tungkol sa pagiging mabuting asawa at manugang. Sabi ni Mama, kahit gaano pa kagaling ang isang babae sa lipunan, pag-uwi sa bahay ay dapat marunong pa ring magpakumbaba at magbigay para mapanatili ang buo at masayang pamilya. Tumango ako at hinawakan ng mahigpit ang magaspang na kamay ng aking ina. Ipinangako ko sa sarili ko na magiging masaya ako para mapanatag ang aking mga magulang sa Maynila. Ang convoy ng mga sasakyan para sa kasal ay umalis mula sa aming bahay at dahan-dahang binagtas ang SLEX at Star Tollway papuntang Batangas. Sa buong biyahe, mabilis ang tibok ng puso ko sa pananabik. Nai-imagine ko na ang eksena kung saan kaming mag-asawa ay titira sa bahay na sarili kong pera ang ginamit para iparenovate at gawing moderno. Ako mismo ang pumili ng bawat marmol na tiles, bawat kulay ng pintura, at bumili ng lahat ng mamahaling furniture at appliances para maging perpekto ang araw ng kasal. Ang kabuuang gastos ay umabot sa higit 1.5 milyong piso, na lahat ay galing sa naipon kong pera mula sa sarili kong pawis at dugo. Hindi ako nang hinayang dahil naisip ko, ang pera ng asawa ay pera rin ng asawa. Ang pagpapagawa ng bahay ng mga biyenan ko ay pagbuo rin ng sarili naming pugad. Ngunit ang lahat ng aking kulay rosas na pangarap ay gumuho nang huminto ang convoy ng mga sasakyan sa tapat ng eskinita ng pamilya ni Tomas. Umalingaw-ngaw ang tunog ng mga paputok. Ang aking mga kamag-anak mula sa Maynila ay masayang naglalakad dala ang mga regalo at handa, masayang nakasunod sa amin ni Tomas. Puno ng tao ang maliit na eskinita. Ang mga kapitbahay ay nakatayo sa magkabilang gilid, pumapalakpak at nagbibigay ng pagbati. Ngunit nang makarating kami sa mismong tapat ng bahay, isang kakaibang eksena ang bumungad sa amin. Ang malaking bakal na gate na kinulayan ng bronze na ako mismo ang nag-order sa mga welder noong nakaraang buwan ay saradong-sarado at nakakandado. Sa loob ng bakuran, walang ni isang anino ng tao na sasalubong sa amin. Ang tanawin ay nakakapanindig balahibo sa sobrang tahimik, malayong-malayo sa maingay at masayang kapaligiran sa labas. Napakunot ang noo ng aking tito na tumatayong kinatawan ng aming pamilya, humakbang siya palapit at kumatok, umalingaw-ngaw ang tunog ng bakal. Makalipas ang ilang sandali, mula sa loob ng bahay, dahan-dahang naglakad palabas sa bakuran si Aling Teresita, ang ina ni Tomas, ngunit wala siyang intensyong hawakan ang kandado para buksan ito. Suot niya ang isang magarbong pulang Filipiniana, malamig ang ekspresyon ng mukha, at ang tingin niya sa akin, mula sa siwang ng gate, ay matalim na parang kutsilyo. Maayos at magalang na nagtanong ang aking tito. Nagpapahiwatig na buksan na ng pamilya ng lalaki ang gate upang makapagsimula na ang seremonya at hindi malate sa simbahan. Bilang tugon sa kabaitan na iyon, tumikhim si Aling Teresita at sumagot gamit ang matinis at malakas na boses para marinig ng lahat.
Ipinahayag niya na kinonsulta raw niya ang isang sikat na albularyo at manghuhula sa kabilang bayan tungkol sa aking kapalaran. Sabi raw ng manghuhula, ang aking itsura at aura ay masyadong matapang, ang aking swerte sa pera ay masyadong malakas, kaya naman nagdadala ako ng napakabigat at malas na enerhiya na sasalungat sa kapayapaan ng kanilang pamilya. At ang pinakamasama, sasalungat daw ito sa buhay ng biyenang babae. Kung papasok daw ako ng ganito lang sa bahay nila, babagsak ang kanilang pamilya, at siya ay magkakasakit at mamamatay. Kaya para mapagpag o maalis ang malas na iyon, utos niya na dapat akong tumayo sa labas ng gate sa ilalim ng init ng araw at hangin sa loob ng 3 oras. Sabi niya, ginagawa niya ito para mabawasan ang aking pagmamataas at umayon ang feng shui bago ako maging karapat-dapat na pumasok sa bahay bilang manugang ng kanilang pamilya. Ang mga salita ni Aling Teresita ay parang isang baldeng nagyeyelong tubig na ibinuhos ng direkta sa mukha ko at sa buong angkan ko. Biglang nag-ingay ang paligid, nagsimulang magbulong-bulungan ang mga kapitbahay at nagturo sa akin. May nagsasabing masyadong maarte ang pamilyang ito. Ang iba naman ay naawa sa nobya na napapahiya sa mismong araw ng kanyang kasal. Galit na galit ang aking mga tiyo at mga kamag-anak. Namula sa galit ang aking bunsong tiyuhin. Humakbang pasulong at kinuwestiyon ang pamilya ng lalaki kung bakit gumagawa sila ng ganitong walang katuturang tradisyon at pamahiin sa mismong araw ng kasal. Kung totoo mang may sinabi ang manghuhula, bakit hindi nila sinabi noong namamanhikan pa lang para napag-usapan ng dalawang pamilya? Bakit hinintay pa nilang nandito na ang nobya sa tapat ng pinto bago mang-ipit ng ganito? Si Aling Teresita ay nanatiling nakatayo sa likod ng gate. Nakahalukip-kip at nakataas ang baba sa paghahamon. Sabi niya, batas daw ng bahay nila iyon. Kung papasok sa pamilya nila, dapat sumunod sa patakaran. Kung hindi ko kayang tumayo ng 3 oras, huwag na huwag daw akong tutuntong sa bahay na iyon. Nakatayo lang ako roon. Nanginginig ang buong katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa labis na puot. Mahigpit ang hawak ko sa aking bridal bouquet, hanggang sa bumaon ang mga tangkay nito sa aking balat at halos dumugo. Hindi ko lubos akalain na may ganitong klaseng pambabastos at pagyurak sa dignidad ng tao sa mundo. Nakatayo sa likuran ko ang aking mga magulang, bakas sa kanilang mukha ang pagkabigla at awa. Humakbang pasulong ang aking ina upang makiusap sa kanyang balae, ngunit tinalikuran lamang siya ni Aling Teresita at pumasok sa loob ng bahay. Pabagsak na isinara ang pintuang kahoy at iniwan kaming mga bisita na nakatunganga sa labas. Ang bakal na gate ay nanatiling nakakandado, malamig, at walang awang ikinulong ang dignidad ng aking pamilya sa labas. Sa gitna ng nakakasakal at tensyonadong hangin na iyon, lumingon ako para tingnan si Tomas, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng buong puso para makasama ko habang buhay. Umasa ako na magsasalita siya. Gagamitin ang kanyang posisyon bilang asawa at anak para ayusin ang nakakahiyang sitwasyong ito. Hinintay kong kunin niya ang susi para buksan ang gate o kahit man lang magsalita para ipagtanggol ang dangal ko at ng pamilya ko sa harap ng daan-daang mapanuring mata ng mga tsismosa. Ngunit hindi. Nakayuko lang si Tomas. Kinukuskos ang 2 kamay sa pag-aalangan. Umiiwas siya sa aking nagmamakaawang mga mata. Nang malakas na idemand ng aking tiyuhin, nabuksan ni Tomas ang gate bilang responsableng lalaki. Bumulong-bulong lang siya. Hinawakan niya ang kamay ko. Hinila ako ng bahagya sa isang tabi at sinubukan akong payapain. Pakiusap niya, magtiis muna raw ako ng kaunti. Piliting tumayo sa labas ng 3 oras tulad ng sabi ng nanay niya. Ang dahilan niya, matanda na ang nanay niya at may history ng high blood. Kung magmamatigas kami ngayon at himatayin ang nanay niya, magiging masama kaming anak. Sabi pa niya, nakatingin daw ang mga kapitbahay at kung mag-iiskandalo ako, mapapahiya ang pamilya nila. Isa pa raw siyang empleyado ng munisipyo, baka husgahan daw siya ng mga tao. Tiningnan ko ang lalaking nasa harap ko. Pakiramdam ko ay nakatingin ako sa isang ganap na estranghero. Masamang anak? Mapapahiya? Paano naman ang dangal ko? Paano naman ang mukha ng aking mga magulang na nagbiyahe pa ng malayo para ihatid ang anak nila sa altar? Sino ang mag-aalala sa kanila? Natatakot siyang tumaas ang blood pressure ng nanay niya, pero hindi siya naawa na makita ang mapapangasawa niya na nakasuot ng manipis na gown, nakatayo sa gitna ng hangin, at tinitiis ang pangungutya ng mga tao. Imbes na tumayo sa tabi ko para suportahan ako, binitiwan ni Tomas ang kamay ko. Umatras siya at lumapit sa mga barkada niyang nakatayo sa gilid ng daan.
Walang pakialam na naglabas siya ng isang pakete ng sigarilyo, nagsindi, humithit, at nakipagtawanan sa kanila. Pilit na iniiwasan ang nag-aapoy na tingin ng pamilya ko. Ang kanyang malamig at walang pakialam na saloobin ay parang isang patalim na itinarak ng diretso sa dibdib ko. Hinayaan niya akong mag-isang harapin ang nakakandadong gate, harapin ang pambabastos na nakakubli sa likod ng huwad na tradisyong pampaswerte. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Tahimik akong tumingala sa matibay at magandang bahay na nasa harap ko. Hindi pumatak ang luha ko, ngunit sa loob ko ay may namumuong matinding ipo-ipo. Naalala ko ang buong panahon na kami ay magkarelasyon at naghahanda para sa kasal. Nang malaman ko ang mahirap na sitwasyon ni Tomas at ang luma nilang bahay na gawa sa kahoy at butas ang bubong, hindi ako nag-atubiling ilabas ang buong ipon ko na 1.5 milyong piso para ayusin ito. Tumayo ako sa ilalim ng sikat ng araw sa tanghali, inuutusan ang mga trabahador na gibain ang inaamag na pader at palitan ito ng modernong mga bintanang salamin. Ginalugad ko ang lahat ng bilihan ng furniture sa Metro Manila para bumili ng Italian leather sofa na nagkakahalaga ng 150,000 piso dahil nagrereklamo si Aling Teresita na sumasakit ang likod niya sa lumang upuang kahoy. Bumili ako ng 65-inch smart TV na nagkakahalaga ng 80,000 piso at ipinaskil sa sala para makapanood siya ng mga paborito niyang teleserye. Ang lahat ng ginawa ko ay dahil gusto kong magtayo ng matibay na pundasyon para sa aming kinabukasan, gusto kong maging komportable ang mga biyenan ko para maging mapayapa ang pamilya. Ngunit ano ang kapalit? Isang garapalang panggagamit, isang mapagmataas na saloobin na minamaliit ang aking pamilya sa mismong pinakamahalagang araw ko. Napakapait mapagtanto na hindi naman talaga galit si Aling Teresita sa malas na aura ko. Gusto lang niyang gumamit ng psychological na taktika para takutin ako at durugin ang aking pagpapahalaga sa sarili. Gusto niyang yumuko ako at magpaalipin, para mula ngayon hanggang sa susunod na mga araw, masunurin kong ibibigay ang pera ko para pagsilbihan ang pamilyang ito nang walang anumang kondisyon at hindi makakareklamo. At si Tomas, ang duwag na lalaking iyon, ay isang walang kwentang tao na nagtatago sa palda ng kanyang ina, hindi kailanman, at hinding-hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na ipagtanggol ako sa mga unos ng buhay. Kung lulunukin ko ang aking pride at papasok sa gate na iyan, ibabaon ko ang aking kabataan at dignidad sa isang madilim na libingan ng kasal. Napuno na ang salop. Ang aking mga sakripisyo ay niyurakan ng walang awa. Naintindihan ko na ang pagpapatawad na inilagay sa maling lugar ay isang kalupitan sa sarili. Pumatak ang 10 oras ng umaga, lalong umigting ang init ng araw. Nakatayo pa rin ako sa eskinita, tuwid ang likod. Ang aking mga mata ay may determinasyon na nakatingin ng diretso sa walang buhay na kandado. Lumapit ang tatay ko at tinapik ng banayad ang balikat ko. Nanginginig ang boses sa awa sa kanyang anak. Sabi niya, hindi kailangan ng pamilya natin na kumapit sa walang kwentang relasyon na ito. Kung gusto kong umuwi, iuuwi nila ako ngayon din. Ang mga salita ng tatay ko ay nagbigay sa akin ng di nakikitang lakas. Sa pagkakataong ito, tila napansin ni Tomas ang kakaiba sa aking pananahimik. Itinapon niya ang sigarilyo niya at tumakbo palapit. Imbes na kumustahin ako, sumimangot siya at nagreklamo. Sinisisi ako. Bakit daw nakabusangot ang mukha ko? Sabi niya. Araw ng kasal kaya dapat nakangiti ako. Magtiis na lang daw akong tumayo ng 2 pang oras at tapos na ang usapan. Huwag ko na raw palakihin ang issue para hindi masira ang araw ng 2 pamilya. Ipinagdiinan pa ni Tomas na dapat kong protektahan ang imahe ng asawa ko. Bilang asawa, dapat daw akong matutong sumunod sa pamilya ng lalaki. Tinitigan ko ng diretso ang mga mata ni Tomas at ngumiti ng mapait. Ang pagkadismaya ay umabot na sa sukdulan, naging isang nakakakilabot na kalmado. Dahan-dahan kong inangat ang hawak kong bridal bouquet at binitawan ito sa kalsada. Ang mamahaling puting mga bulaklak ay nagkalat, ang bawat talulot ay nayupi sa ilalim ng aking mga paa. Nanlaki ang mga mata ni Tomas sa gulat. Hindi pa siya nakakapagsalita nang itaas ko ang aking kamay. Mabilis na hinablot ang aking belo at itinapon sa isang tabi. Hindi ako tumigil doon. Sa sikat ng araw, sa harap ng lahat ng aming kamag-anak at napakaraming kapitbahay, iniabot ko ang aking kamay sa likod upang ibaba ang zipper ng aking mabigat na wedding gown. Mabuti na lang, sa loob ay nakasuot ako ng isang mahaba at desenteng silk slip dress.
Hinubad ko ang mabigat na damit pangkasal na puno ng kristal at hinayaan itong bumagsak sa maalikabok na kalsada. Lumingon ako sa aking pinsan para kunin ang isang mahabang coat at mabilis itong isinuot upang takpan ang aking hitsura bilang isang nobya. Pawis na pawis sa taranta si Tomas at sumugod para yakapin ako. Ngunit umatras ako ng isang hakbang. Ang aking mga mata ay singtalim ng kutsilyo, kumikislap sa determinasyon. Tumaas ang boses ko at malinaw na inanunsyo ang bawat salita. Sinabi ko na ang tradisyon ng pamilya nila ay masyadong mataas para sa akin. Ang uri ng patakaran na pumipilit sa iba na yurakan ang kanilang dignidad, kapalit ng isang marriage certificate ay hindi ko maaabot. Ang lahat ng dote at regalong dinala ng pamilya ng lalaki noong pamamanhikan, ibabalik namin nang walang kulang ni isang sentimo. Mula sa oras na ito, ang kasal ay opisyal nang kinansela. Hindi ako magiging manugang at hindi ko kailangan ng isang duwag na asawang walang bayag na ipagtanggol ang kanyang babae. Dinuro ko ang mukha ni Tomas at binalaan siya. Ipagpatuloy niyo yang bulok niyong tradisyon pero huwag niyo nang gamitin para pahirapan ang anak ng iba. Pagkasabi nito, tumalikod ako at naglakad palayo, hindi na lumingon kahit isang beses. Lumapit ako sa pamilya ko, hinawakan ang kamay ni Mama, at malakas na sinabi sa lahat ng mga tiyo, tiya, at kamag-anak ng aming pamilya na sumakay na sa mga sasakyan at bumalik na sa Maynila. Ang lahat sa panig namin ay sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Walang sino man ang nag-aksaya ng tingin sa pamilya ng lalaki kahit isang beses. Ang convoy ng mga pangkasal na sasakyan na puno ng bulaklak at ribon ay umandar, pinaikot ang manibela, at umalis. Iniiwan ang matinding pagkabigla ng mga kapitbahay at ang namumutlang mukha ni Tomas. Habang papalayo ang sasakyan sa eskinita, malabo kong narinig ang boses ni Aling Teresita mula sa loob ng bahay na tumatakbong palabas at sumisigaw. Ngunit huli na ang lahat. Nakaupo sa likod ng bridal car na ngayon ay naging sasakyan patungo sa aking kalayaan, isinandal ko ang aking ulo sa balikat ng aking ina. Hinaplos ni Mama ang aking buhok at bumuntong hininga ng kaluwagan. Walang ni isang patak ng luha ang bumagsak. Naramdaman kong naging payapa at magaan ang aking kalooban. Ang kinanselang kasal ay hindi isang katapusan, kundi isang kaligtasan mula sa impyerno sa lupa. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sa isip ko'y nagsisimula ng gumuhit ng mga malilinaw na plano para bukas. Akala ba nila, sa pagharang nila sa akin sa gate ay mananakaw na nila ang 1.5 milyong pisong ginastos ko? Hinding-hindi. Maling tao ang binangga nila. Ang laban ay ngayon pa lang talaga magsisimula at tuturuan ko sila kung ano ang ibig sabihin ng pantay at patas na pagtutuos sa buhay na ito. Kabanata, ang plano ng pantay na pagtutuos. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay naging mabilis sa expressway, taliwas sa masayang kapaligiran kaninang umaga. Ang buong convoy ng mga sasakyan ngayon ay nababalot ng katahimikan na halos marinig mo na lang ang ugong ng makina. Nakaupo ang aking mga magulang sa magkabilang gilid ko. Paminsan-minsan ay hinahawakan ng aking mga kamay at hinihimas para bigyan ako ng init. Bumuntong hininga ng malalim ang aking ina. Naawa siya sa kanyang mabait at magaling na anak na nakatagpo ng ganoon kasamang biyenan. Pero hindi ako umiyak. Talagang walang luhang pumatak simula nang itapon ko ang bouquet sa harap ng malamig na bakal na gate na iyon. Sa puso ko ngayon ay may pambihirang talas ng isip at pagpapasya. Pag-uwi namin sa bahay, labis na nagulat ang mga kapitbahay nang makitang bumalik ang nobya tuwing tanghali, nakasuot pa ng coat para itago ang katawan. Dumagsa ang mga tao para magtanong. May mga nagtatanong kung naaksidente ba ang pamilya ng lalaki. Ang iba naman ay nanghuhula na nag-away ang mag-asawa. Tumayo ang aking ama sa harap ko. Mahinahong sinagot ang mga kapitbahay. May kaunting problema ang dalawang pamilya. Hindi na pagkasunduan ang kasal kaya pansamantalang kinansela. Pakiusap po, hayaan niyo muna kaming makapagpahinga. Pagkasabi noon, hinila niya ako papasok sa bahay at isinara ang pinto. Umakyat ako sa aking kwarto, hinubad ang coat, nagtanggal ng makapal na makeup sa mukha. Pagtingin ko sa aking natural na mukha sa salamin, nakaramdam ako ng labis na ginhawa. Binuksan ko ang aparador at nagpalit ng maluwag at komportableng pambahay. Ang buhay ng isang single, malaya, at may sariling pera ay naghihintay pa rin sa akin sa hinaharap. Hindi ko hahayaan ang sino man na gamitin ang pagiging patriarkal at makalumang tradisyong single para ikulong ang buhay ko. Ang unang ginawa ko ay nilinis ang lahat ng bagay na may kinalaman kay Tomas sa kwartong ito.
Naglabas ako ng isang malaking itim na garbage bag at umikot sa kwarto. Kinokolekta ang lahat ng murang regalo na ibinigay sa akin ni Tomas sa buong panahon ng aming relasyon. Nandyan ang plastic na hair clip na binili sa tabi-tabi, ang peking leather bag na nagbabalat na ang mga gilid, at ang maalikabok na stuffed toy na napanalunan niya sa isang perya. Nang nagmamahal ako, palagi kong pinapahalagahan ang pag-ibig kaysa material na bagay. Iniisip kong isa lang siyang maliit na empleyado ng gobyerno, mababa ang sweldo, at mahirap ang pamilya kaya kailangang magtipid. Ngunit ngayon, pagtingin ko sa mga walang kwentang bagay na ito, napagtanto ko ng may pait na hindi pala talaga siya nag-invest ng kahit ano sa relasyong ito. Ang kuripot at kalkulado ay hindi ako, kundi ang mapagkunwaring pamilya niya. Itinapon ko ang lahat nang walang pag-aalinlangan sa basurahan at inilabas sa kalsada para kunin ng basurero. Pagbalik ko sa kwarto, binuksan ko ang aking laptop at binuksan ang Excel file kung saan maingat kong inilista ang lahat ng gastos sa pagpaparenovate ng bahay at pagbili ng appliances para sa pamilya ni Tomas. Lumitaw ng malinaw ang mga numero sa harap ng aking mga mata. Ang gastos para gibain ang pader, magtayo ng partitions, maglagay ng mamahaling tiles, maglagay ng heat-resistant ceiling, ay umabot ng eksaktong 1,000 piso. Ito ang perang nakadikit na sa mismong istruktura ng kanilang bahay. Sunod ay ang listahan ng mga appliances at furniture. Ang Italian leather sofa na nagkakahalaga ng 150,000 piso, ang pinakabagong flat-screen TV na nagkakahalaga ng 80,000 piso, ang kama na gawa sa Nara, 4-door na cabinet, dressing table, washing machine, at malaking refrigerator. Ang kabuuang halaga ng mga biniling kagamitan ay umaabot ng halos 500,000 piso. Kalmado kong kinuha ang aking telepono at tinawagan si Kuya Boyet, ang kontraktor na namamahala sa pagpapaayos ng bahay sa Batangas. Sa kabilang linya, masigla pa rin akong binati ni Kuya Boyet tungkol sa kasal. Pinutol ko ang sasabihin niya, malinaw ang aking boses. Ipinaalam ko sa kanya na kinansela na ang kasal. Inutusan ko siyang itigil muna ang lahat ng proseso ng turnover ng proyekto. Kasabay nito, nakiusap ako sa kanya na magpadala sa akin kinabukasan ng isang team ng malalakas na kargador kasama ang malalaking hauling truck papunta sa mismong address ng bahay ni Tomas. Doblehin ko kamo ang arawan ng mga tao niya at inutusan ko silang magdala ng mga gamit para sa pagbabaklas. Nagulat si Kuya Boyet na tahimik ng ilang segundo, ngunit dahil siya ay isang tapat na negosyante at binayaran ko siya ng buo noon, agad siyang pumayag. Pagkatapos makipag-usap sa kontraktor, binuksan ko ang drawer ng aking mesa at kinuha ang isang makapal na folder. Sa loob nito ay ang lahat ng resibo, official receipts, at warranty cards ng lahat ng furniture at appliances na binili ko. Lahat ay nakapangalan sa bumili. Trina Legaspi. Ang numero ng telepono ay sa akin at ang delivery address ay sa bahay ni Aling Teresita. Maingat kong inilagay ang folder sa isang waterproof na bag. Ang plano ng pantay na pagtutuos ay detalyadong naihanda. Sumumpa ako sa sarili ko. Dahil sinagad nila ako at pinilit akong tumayo sa labas para hiyain ako, hindi ako mag-iiwan kahit isang tornilyo sa bahay na iyon. Kung ano ang akin, kukunin ko pabalik. Ang hindi ko makuha pabalik, pipilitin ko silang bayaran ito ng buo. Kinabukasan, maaga akong nagising. Naghanda na ang aking mga magulang ng masaganang almusal sa mesa. Nang makita nilang maayos ang suot ko, naka-blouse at maong, maangas ang tingin, at walang bakas ng lungkot, medyo gumaan ang pakiramdam nila. Hayaan niyo na po akong tapusin ang isyong ito. Huwag na po kayong mag-alala, paalam ko sa aking mga magulang. Nagbili ng aking ina na mag-ingat ako sa biyahe, maging kalmado, at huwag hayaang madesbentahe. Sumunod ako, kinuha ang bag ng mga dokumento, at sumakay sa SUV na inarkila ko kagabi. Dire-diretso ang biyahe ko papuntang San Juan, Batangas, bandang 9. Nang umaga, huminto ang sasakyan ko sa tapat ng eskinita ng bahay ni Tomas. Sa likod ko ay may 2 elf truck at 6 na malalaking kargador na pinangungunahan ni Kuya Boyet. Magkakasunod kaming naglakad papasok sa eskinita. Kakaiba ang katahimikan ng lugar kumpara sa maingay at masayang kapaligiran kahapon. Ang bronze na gate na kahapon ay nakakandado, ngayon ay bahagyang nakaawang. Sigurado ako na iniisip nila, pagkatapos ng isang gabi, ang babaeng taga Maynila ay matatakot na tumandang dalaga. Natatakot na mapag-usapan na walang asawa,
Kaya uuwi ng umiiyak bitbit ang maleta para humingi ng tawad. Sumenyas ako kay Kuya Boyet na itulak ang gate. Umingit ang mga bisagra, na kumuha ng pansin ng mga tao sa loob ng bahay. Si Tomas, nakasuot ng sando at shorts, magulo ang buhok, ay nagdidilig ng mga halaman sa bakuran. Nang makita niya akong pumasok, agad na lumiwanag ang kanyang mukha at ngumiti ng nakakainsulto. Binitiwan niya ang hose at tumakbo para salubungin ako. Itinaas niya ang kanyang mukha at ang kanyang mayabang na boses ay malakas na umalingaw-ngaw. Sabi niya, "Sabi ko na nga babalik ka eh. Saan ba pupunta ang isang babae kundi sa asawa niya?" Inutusan pa niya akong pumasok sa loob, magtimpla ng kape, at magsorry sa nanay niya dahil daw sa padalus-dalus kong desisyon kahapon at siya na raw bahalang kumausap sa nanay niya para patawarin ako. Bago pa ako makapagsalita, lumabas si Aling Teresita mula sa loob. Suot niya ang isang kupas na duster, nagpapaypay gamit ang isang abanikong kawayan. Taas noo siya. Ang tingin niya sa akin ay puno ng panghahamak at pagiging superior. Tumikhim siya, itinuro ang tile sa sahig bago umakyat sa hagdanan, at sumigaw. May respeto ang pamilyang ito. Ang manugang na basta na lang umaalis sa mismong araw ng kasal ay walang utang na loob. Inutusan niya akong lumuhod sa mismong lugar na iyon at magmakaawa ng 3 beses. Sampalin ko raw ang sarili ko at aminin ang pagkakamali ko bago niya ako payagang pumasok sa pinto. Kung hindi, tumayo raw ako sa bakuran na ito at magbilad sa araw ng 3 oras pa para mawala ang kaartehan at pagmamataas ko bilang isang city girl. Nakahalukip-kip akong nakatayo, kalmadong nanonood sa mag-inang nag-aarte sa isang nakakatawa at katawa-tawang dula na hindi ko man lang magawang ngisian. Lumingon ako kay Kuya Boyet at sa team niya na naghihintay sa likuran. Nagsalita ako ng malamig at malinaw. Inutusan ko ang mga trabahador. Sige, pumasok kayo. Linisin niyo ang lahat ng gamit. TV, ref, sofa, kama, cabinet, kung ano ang binili ko. Isakay niyo sa truck. Mag-ingat lang kayo para hindi magasgas. Yung mga lumang gamit nila, huwag niyong gagalawin. Tumango si Kuya Boyet, kumaway bilang senyales, at ang 6 na matitipunong lalaki ay sumugod sa sala na parang bagyo. Nalaglag ang panga ni Tomas sa gulat, nagmamadaling ibinuka ang mga braso para harangan ang pinto. Pero paano naman siya mananalo sa lakas ng mga kargador? Madali siyang naitabi ng mga ito. Binuhat ang 80,000 bisong TV mula sa wall mount, niligpit ang mga kable, at diretsyong inilabas sa eskinita. Isang grupo naman ang nagtulong-tulong, nabuhatin ang mamahaling leather sofa, madaling nailabas sa main door. Sa sandaling iyon, natauhan si Aling Teresita, na pagtanto niyang ang sitwasyon ay hindi ayon sa script na inisip niya. Nang makitang naglalaho ang mga gamit sa bahay, sumigaw siya ng napakalakas at tumakbo para yakapin nang mahigpit ang binti ng isang kargador na nagbubuhat sa sofa. Nagmakaawa siya, gumulong-gulong sa sahig, at umiyak ng napakalakas. Nagsimula siyang mag-iskandalo, humihingi ng tulong sa mga kapitbahay at barangay dahil may mga magnanakaw daw na pumasok sa bahay nila. Minura niya ako ng malutong, tinawag akong walang breeding, manloloko, at naglakas loob na pumasok sa bahay ng iba para magnakaw. Nagmamadaling lumapit si Tomas, hinila ang kanyang ina paangat, namumutla ang mukha, at sinigawan ako na itigil ang kahibangan na ito. Binaliwala ko ang nakakabinging sigaw ni Aling Teresita at ang galit ni Tomas. Ang aking mga tauhan ay nagtatrabaho ng sobrang propesyonal at mabilis. Kinalas nila ang mga kama at cabinet sa 2nd floor, binuhat ang washing machine at ref mula sa kusina. Hindi nagtagal, ang napakagandang bahay bagong kasal kahapon ay naging bakante. Ang natira na lamang ay ang mga walang lamang pader at ilang sirang plastik na upuan mula pa noong unang panahon. Nang marinig ng mga kapitbahay ang sigaw ni Aling Teresita tungkol sa nakawan, dumagsa sila sa harap ng gate para makichismis. Ang maingay na bulong-bulungan ay umalingaw-ngaw. Nang makita ni Tomas ang maraming tao, natakot siyang mapahiya kaya nagmamadaling tumakbo palabas para isara ang gate. Ngunit hinarang ni Kuya Boyet ang kanyang katawan para hindi niya ito maisara. Nang makita ni Aling Teresita na marami ang nanonood, mas lalo niyang ginalingan ang pag-arte. Hinampas ang kanyang dibdib, itinuro ang mukha ko, at nagsumbong sa mga kapitbahay. Dahil sa mayaman siya, nagdala siya ng mga maton para apihin ang isang byuda at nakawin ang lahat ng naipong gamit ng aking anak. Wala akong balak makipagtalo sa makapalmukhang babaeng ito. Mahinahon akong lumapit sa nag-iisang maliit na mesa sa sala
ang lumang glass table ng kanilang pamilya. Binuksan ko ang waterproof na bag at kumuha ng isang bungkos ng mga resibo official receipts. Ang mga warranty at resibo ay nakastaple ng maayos. Ibinagsak ko ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa, lumikha ng isang malakas na paglagapak na pumutol sa pekeng pag-iyak ni Aling Teresita. Itinaas ko ang aking baba at nagsalita ng malakas para marinig ng lahat ng nanonood sa labas. Binasa ko ang bawat item. Genuine Italian leather sofa, 150,000 pesos, binili noong 10 ng nakaraang buwan. 65-inch smart TV, 80,000 pesos, binili noong 15. Buong set ng kama at cabinet, 100,000 pesos. Washing machine, refrigerator, microwave, aircon, 170,000 pesos. Lahat ng resibong ito ay may stamp mula sa appliance at furniture stores at ang nakapangalan na bumili at nagbayad ay Trina Legaspi. Diniinan ko ang mga salita ko. Ito ang legal na pag-aari ko. Ako ang nagbayad gamit ang sarili kong pawis at dugo. Andito ako ngayon para bawiin ang mga gamit ko at wala akong kinuha kahit isang toothpick sa bahay ng pamilya nyo. Nang marinig ni Aling Teresita ang malinaw na numero at makita ang ebidensya, namutla siya. Ngunit ang kasakiman at katigasan ng ulo ay hindi nagbigay daan para sumuko siya. Bumangon siya at sumugod sa kargador na nagbubuhat ng washing machine, mahigpit na kumapit dito at hindi bumitiw. Nakipagtalo siya na, ang mga gamit na ipinasok sa bahay ko ay sa akin na. Ikaw ang manugang na nagregalo nito, wala kang karapatang bawiin. Binantaan pa niya kami na tatawagin ang buong barangay para saktan kami dahil sa trespassing. Dahil nakita kong nagiging bayolente na si Aling Teresita sa pagpigil, hindi na ako nagsalita pa. Mahinahon kong kinuha ang aking smartphone mula sa bulsa, nagdial, at itinapat ang screen kay Tomas. Malinaw kong inanunsyo. Kung hindi bibitiw ang nanay mo, tatawag ako ng pulis mula sa munisipyo para pumunta rito at gumawa ng police report. Ang mga gamit ay akin. Nasa akin ang lahat ng legal na papel na nagpapatunay, ngunit pinipigilan niya akong bawiin ito at may balak na angkinin. Ang ginagawa ninyo ay pasok sa kasong estafa o theft. Pagkarinig pa lang ng salitang pulis, nagulat si Tomas na parang inasinang linta. Bilang isang regular na empleyado sa gobyerno, alam niyang ang reputasyon sa munisipyo ay napakahalaga. Kung darating ang police car para mag-imbestiga sa alitan sa ari-arian at lalo na kung makasuhan ang nanay niya, ang iskandalong ito ay sapat na para masira ang mukha niya sa trabaho o mas malala, baka masuspinde siya o matanggal. Sa sobrang takot, sumugod si Tomas. Niyakap ng mahigpit ang baywang ng nanay niya at ginamit ang buong lakas para hilahin siya palayo sa washing machine. Nagmumura si Aling Teresita, sinisisi ang anak na duwag at hindi alam kung paano panatilihin ang ari-arian para sa pamilya. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Tomas at sinigawan ang kanyang ina na tumahimik. Sabi niya, "Nay, bitiwan mo na. Hayaan mo na siyang kunin ang mga gamit. Huwag niyo nang palakihin ang gulo para hindi mawala ang trabaho ko." Naiintindihan ni Tomas ang batas. Alam niyang ang mga resibong hawak ko ay may matibay na legal na batayan. Kung aabot sa korte, sigurado siyang matatalo ang pamilya nila. Kinaladkad ni Tomas ang kanyang ina patungo sa isang sulok ng bakuran. At naupo si Aling Teresita sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanghihinayang na nakatingin sa bawat mamahaling gamit na inilalabas sa gate. Dahil wala nang hadlang, mabilis na natapos ng aking mga tauhan ang kanilang trabaho. Ang lahat ng gamit ay maayos na inilagay at itinali sa 2 truck. Ang magandang bagong renovate na bahay ngayon ay blanko at umaalingaw-ngaw ng malamig na katahimikan sa bawat hakbang. Inipon ko ang mga resibo, ibinalik sa bag, at ngumiti ng may kasiyahan sa nakita kong resulta. Ngunit ang trabaho ko ngayon ay hindi pa tapos. Ang pagbawi ng mga furniture ay simula pa lamang. Ang pinakamalaking halaga, ang 1 milyong pisong ginastos para sa renovation ng bahay na nakakabit na sa mga dingding at kisame ang susunod na hakbang. Tumalikod ako at naglakad patungo sa gitna ng bakuran. Humarap sa mag-inang Tomas, handang pakawalan ang sunod na atake na magtitiyak na hindi nila makakalimutan ang aral kapag niyurakan nila ang kabaitan ng ibang tao. Umiikot na ang makina ng 2 truck na puno ng gamit, naglalabas ng itim na usok sa eskinita. Inayos ni Kuya Boyet ang trapal para handa na sa pag-alis. Ang maingay na paligid kanina ay naging sobrang tahimik na nakakasakal.
Ang mga kapitbahay ay natahimik din. Dose-dosenang mata ang nakatingin sa maliit na bakuran kung saan nakatayo ako sa harap ng mag-inang Tomas. Sa pagkakataong ito, wala nang lakas si Aling Teresita na umiyak o mag-inarte. Nakaupo siya sa pulang tiles na ako mismo ang bumili noong nakaraang buwan. Blanko ang kanyang tingin sa bakanteng bahay. Ang sala ngayon ay wala ng laman kundi mga blankong pader. Ang hangin na pumapasok sa bintana ay nagpapahiwatig ng lamig at kalungkutan. Nakatayo si Tomas sa tabi ng kanyang ina, nakalaylay ang mga kamay, namumutla ang mukha. Tumingin siya sa akin na may halong galit at kaduwagan. Gustong magmura, ngunit natatakot sa mga resibo at sa banta kong tatawag ng pulis. Mahinahon kong inayos ang aking coat at dahan-dahang kinuha mula sa waterproof bag ang isa pang folder. Ang folder na ito ay mas makapal at mas mahalaga kaysa sa mga resibo ng TV o ref. Humakbang ako, tumayo ng tuwid, at malakas na nagsalita, binabasag ang katahimikan ng umaga. Nagsalita ako ng napakalinaw, sinigurong maririnig ni Tomas, ni Aling Teresita, at ng mga tsismosang kapitbahay sa labas ang bawat salita. Sinabi kong ang pagkuha ng mga furniture ay pambungad lang. Ang pinakasentro ng pagpunta ko ngayon ay ang kontrata ng konstruksyon na hawak ko. Binuklat ko ang bawat pahina na may pirma ng kontraktor at ang listahan ng mga materyales, sabay tingin ng matalim kay Tomas. Binasa ko ng malakas ang kabuuang halaga para sa renovation ng bahay. Gastos para gibain ang lumang pader, paggawa ng bagong kwarto, pagkakabit ng heat-resistant ceiling, paglalagay ng mamahaling tiles sa buong sahig, pagpipintura ng loob at labas, at pagpapalit ng mga bagong salamin na bintana. Ang lahat ng ito ay nagkahalaga ng eksaktong 1 milyong piso. Pagkarinig ng halagang 1 milyon, napatalon si Aling Teresita na parang nakuryente. Nagkukumahog siyang tumayo, kumapit ng mahigpit sa hamba ng pinto, nauutal. Nanlaki rin ang mga mata ni Tomas. Malamang inisip nilang ang kukunin ko lang ay ang mga gamit na madaling buhatin at lulunukin ko na lang ang lungkot at iiwan ang mga bagay na nakadikit sa kanilang bahay. Nagkakamali sila. Hinding-hindi ko hahayaan na ang mga masasamang tao ay makinabang sa pawis at dugo ko. Tinitigan ko si Tomas. Matigas ang boses at walang kompromiso. Inanunsyo ko na ang perang ito ay galing sa personal kong bulsa para itayo ang pangarap nating bahay bago tayo ikasal. Ngayon, kanselado na ang kasal dahil sa kasalanan ng pamilya nyo. Ang pagharang nyo sa akin kahapon sa gate at ang pagyurak nyo sa aking dignidad ay sumira sa ating usapan. Kaya naman, ang buong 1 milyong piso na ito ay pera na iligal na pinakikinabangan ng pamilya ninyo mula sa aking bulsa. Iniuutos ko sa pamilya nyo na ibalik sa akin ang buong halaga nang walang kulang kahit 1 sentimo. Nang marinig ito ni Aling Teresita, dumura siya sa sahig. Nakapamewang siyang sumigaw, sinusubukan akong hamunin. Nangangatwiran siya ng walang katuturan. Kusang loob mong ginastos yan para sa bahay namin. Nakatayo na ang pader, napinturahan na. Paano mo babaklasin yan para ibalik sa'yo? Matapang din niyang sinabi. Walang pera ang pamilyang ito. Kung magaling ka, magdala ka ng maso, gibain mo ang bahay na ito, at iuwi mo ang mga semento. Ngumiti ako ng tipid. Isang mapait na ngiti. Ang kanyang katigasan ng ulo at kamangmangan sa batas ay inaasahan ko na. Mahinahon kong ipinaliwanag sa kanila na hindi ako ganoon kawalang magawa para mag-upa ng mga tao na manggiba ng bahay. May malinaw na batas na nagpoprotekta sa ari-arian ng mga mamamayan. Bibigyan ko ang pamilya nyo ng 3 araw para maghanap ng pera. Kung pagsapit ng 12:00 ng tanghali ngayong Biyernes, walang pumapasok na 1 milyong piso sa bank account ko, agad akong magsasampa ng kaso sa Regional Trial Court. Tumingin ako kay Tomas, sinadyang idiin ang mga legal na parusa para atakehin ang kanyang isipan. Sinabi ko sa kanya na sa oras na tanggapin ng korte ang kaso, ipapa-freeze ang bahay at lupang ito habang nililitis. Kung walang cash ang pamilya niya para magbayad, kukunin ng gobyerno at ipapasubasta ang mismong bahay at lupa na ito para mabayaran ako. Higit pa roon, ang subpina ng korte ay ipapadala ng diretso sa munisipyo sa opisina kung saan siya nagtatrabaho. Bilang isang government employee, ang pagkakasangkot sa kaso ng estafa at fraud ay tiyak na magiging dahilan para paimbestigahan siya, masuspinde, o tuluyang matanggal sa trabaho at masira ang kanyang kinabukasan. Mula sa putla ay nagkulay papel ang mukha ni Tomas.
Mas naiintindihan niya ang bigat ng mga salita ko. Para sa kanya, ang kanyang karera ay ang pinakamahalaga, mas mahalaga pa kaysa sa dangal ng isang lalaki. Nagmamadali siyang lumapit at nagmakaawa ng pabulong. Pinakiusapan ako ni Tomas na alalahanin ang mga taon naming pinagsamahan at bigyan sila ng dagdag na oras o bawasan ng pera dahil ubos na talaga ang kanilang pamilya. Malamig kong tinabig ang kamay ni Tomas. Nilinaw ko na ang aming pinagsamahan ay namatay na sa sandaling nanigarilyo siya at hinayaan akong magbilad sa araw sa loob ng 3 oras kahapon. Tapos na ang usapan. Ang lahat ngayon ay idadaan na sa pera at sa batas. Tumalikod ako at naglakad palabas ng gate, sumakay sa SUV na nakastart na. Sumenya si Kuya Boyet para umandar na ang mga truck, iniiwan ang matinding gulat at pagkataranta ng mag-inang Tomas. Nakaupo sa malamig na loob ng sasakyan. Huminga ako ng malalim dahil sa kaluwagan. Maaaring maging nakakapagod ang susunod na legal na laban, ngunit buo ang tiwala ko sa katarungan at sa mga inihanda ko. Kung sino ang nagtanim ng hangin, aani ng bagyo. Pagbabayaran nila ang kanilang katangahan at kalupitan. Bumalik ako sa Maynila at mabilis kong ibinaon ang sarili ko sa pagiging busy sa trabaho. Bilang isang financial manager, kailangan ko ng malamig na ulo at matinding focus sa pag-asikaso ng mga komplikadong financial reports. Ang paglunod ng sarili sa trabaho ay ang pinakamagandang paraan para linisin ang utak ko sa mga natirang bakas ng hindi natuloy na kasal. Naibigay ko na ang lahat ng papeles para sa demanda sa isang sikat na law firm sa BGC para asikasuhin nila. Kailangan ko na lang maghintay na matapos ang 3 araw na deadline bago ituloy ang kaso. Ngunit syempre, hindi lang uupo at maghihintay ang pamilya ni Tomas. Nang hapon ng ikalawang araw, sunod-sunod na tumunog ang doorbell ng kondo ko. Pagbukas ko ng pinto, nagulat ako nang makita si Helena, ang nakatatandang kapatid ni Tomas. May asawa na si Helena at nakatira sa malayong probinsya. At hindi naman siya nakikialam sa buhay ng kapatid niya dati. Pero ngayon, nagbiyahe pa talaga siya pa Maynila para hanapin ako. Dala ni Helena ang isang basket ng prutas, maayos ang makeup, at nakangiti ng napakalapad pero halatang peke. Pagkakita sa akin, panay ang tawag niya sa akin ng kapatid. Ang boses niya ay napakatamis. Para bang walang nangyaring malaking iskandalo sa pagitan ng aming pamilya. Nagpaalam siyang pumasok para mag-usap. Mayroon daw siyang napakahalagang sasabihin na kaming dalawa lang ang dapat makarinig. Bilang isang edukadang tao, hindi naman ako bastos para tabuyin ang bisita sa labas ng pinto. Umatras ako, inimbitahan siyang pumasok, at binigyan siya ng isang basong tubig. Umupo si Helena sa sofa, iginala ang kanyang mga mata sa aking magandang condo unit, at ang kanyang mata ay kumislap sa hindi maitatagong inggit. Tumikhim siya at nagsimulang ibigay ang linyang na practice na niya. Nagpanggap si Helena bilang isang ate na nagmamalasakit, bumuntong hininga tungkol sa araw ng kasal. Sabi niya, ulyanin na raw ang matanda. Naniwala sa mga panloloko ng albularyo, kaya nagawa niya ang pagpapaparusa sa akin sa gate. Minura niya si Tomas dahil bata pa raw ito mag-isip at hindi alam kung paano ako aaluin. Sabi pa ni Helena, ang pamilya nila ay hindi na makatulog at makakain sa mga nakaraang araw. Ang nanay daw nila ay nakaratay sa kama dahil tumaas ang blood pressure, habang si Tomas daw ay nagkukulong sa kwarto at umiiyak sa pagsisisi. Nang marinig ko ang mga mapagkunwaring salitang iyon, napangiti na lang ako sa loob-loob ko. Kung talagang nagkasakit sila at nagsisi, sana matagal na silang tumawag para mag-apologize sa akin o sa mga magulang ko. Hindi iyong hihintayin pa nilang takutin ko sila ng demandang 1 milyon bago magpadala ng kinatawan para makipag-areglo. Pinutol ko agad ang dramang pagkukuwento ni Helena. Diretsahan kong tinanong, ano ba talaga ang sadya mo dito ngayon? Diretsuhin mo na para hindi masayang ang oras nating dalawa. Nang maputol ang sinasabi niya, medyo namula si Helena sa inis, ngunit mabilis na nag-iba ng tono. Nagsimula siyang magreklamo tungkol sa kahirapan, na ang pamilya raw nila sa probinsya ay magsasaka lang buong taon, na ang sweldo ni Tomas ay barya lang, at saan daw sila kukuha ng 1 milyon para bayaran ako agad. Nagbigay siya ng isang nakakatawa at walang kwentang alok. Inaasahan daw niya na dahil sa pinagsamahan namin ni Tomas at sa tagal ng aming relasyon, kakalimutan ko na ang 1 milyong utang na iyon at iisipin na lamang na regalo ko ito sa aking biyanan. O kung hindi ko man daw magawa iyon,
Baka pwede raw hulugan ng pamilya nila ng 4,000 piso kada buwan sa loob ng 20 taon nang walang interes. Pagkarinig ko noon, hindi ko mapigilang humalakhak ng malakas. Bilib din talaga ako sa kakapalan ng mukha at walang hanggang kasakiman ng pamilyang ito. Tinitigan ko ng diretso sa mukha si Helena. Matatag na tumanggi. Ipinaliwanag ko sa kanya nang malinaw na ang pera ko ay galing sa pawis ko, hindi ko ito pinulot sa kalsada para ipamigay sa mga taong walang awang yumurak sa aking dignidad. Bukod pa roon, dahil sa panloloko ng pamilya nila, wala akong dahilan para maniwala sa ilusyon na babayaran nila iyon sa loob ng 20 taon. Ibinalik ko ang usapan sa 3 araw na deadline, walang extension kahit isang oras. Nang makita niyang hindi gumana ang mga matatamis na salita at pagmamakaawa, lumabas ang tunay na kulay ni Helena. Hinampas niya ang mesa, biglang tumayo, at nanlilisik ang mga matang tumingin sa akin. Nag-iba siya ng pananalita, dinuro ako sa mukha, at ibinato ang mga banta. Huwag kang magmayabang dahil may pera ka. Gusto mo ring mang-ipit. Binalaan niya ako na ipopost daw niya sa Facebook ang tungkol sa pag-alis ko noong kasal. Magbabayad daw siya ng mga trolls o magpapatulfo para ipahiya ako at palabasin na isa akong malanding babae na walang galang sa biyanan para tingnan kung hindi ako pandirihan ng mga katrabaho at kaibigan ko. Binalaan pa niya akong pupunta siya sa probinsya ng pamilya ko para magkalat ng tsismis para mapahiya ang mga magulang ko. Ang kakapalan ng mukha ni Helena ay tila nagbuhos ng gasolina sa nag-aapoy kong galit. Gayunpaman, hindi ako nawalan ng kontrol. Dahan-dahan akong tumayo, binuksan ng malaki ang pinto ng kondo ko at itinuro ang hallway. Malamig ang boses ko na parang patalim nang palayasin ko siya palabas. Makinig ka Helena, babala ko. Kung ikaw, o kahit sino sa pamilya nyo, ay magtatangkang sirain ang pangalan ng pamilya ko sa social media, o kahit saan, hindi lang 1 milyon ang idedemanda ko sa inyo. Hawak ko ang lahat ng ebidensya, text messages, at voice recordings ng ginawa nyo sa akin na sa pilitang pagpapatayo sa arawan. Mas mahalaga pa dyan, ako mismo ang magdadala ng lahat ng ebidensya at magsasabit ng tarpaulin sa harap ng munisipyo kung saan nagtatrabaho si Tomas. Gagawa ako ng eskandalo hanggang sa opisina ni Mayor para makita ko kung mapapanatili pa ng paborito mong kapatid ang posisyon niya sa gobyerno. Ang nakamamatay na bantang iyon ay tumama sa pinakamahinang punto ng pamilya nila kaya natahimik si Helena. Namutla ang kanyang mukha, nanginginig ang mga labi at hindi makapagsalita. Alam niyang hindi niya matatalo ang lohika at ang matibay na ebidensyang inihanda ko. Padabog niyang kinuha ang kanyang peking bag at naglakad palabas. Hindi niya nakalimutang lumingon at bigyan ako ng matalim na tingin bago siya pumasok sa elevator. Pabagsak kong isinara ang pinto at inlock. Ang kanyang dramang negosasyon ay nauwi sa kapahamakan. Alam kong tiyak na gagamit pa sila ng mas maruruming taktika. Ngunit handa akong labanan sila hanggang sa huli. Kinabukasan, sinalubong ng ambon ang Maynila. Maaga akong dumating sa opisina para sa isang mahalagang meeting. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko ay nasa isang marangyang skyscraper sa BGC, Taguig. Propesyonal ang environment, maraming disente, may pinag-aralan, at mataas na klaseng mga empleyado. Inakala kong magiging maayos ang lahat, hanggang sa mag-ring ang internal phone sa desk ko. Sa kabilang linya, taranta ang boses ng receptionist. Sinabi niya na may isang matandang babae na nag-iiskandalo sa lobby sa ground floor. Sinasabi ng babae na siya ang biyenan ko at ipinipilit na makausap ang HR director para ireklamo ako sa panloloko at pagnanakaw ng ari-arian ng kanyang pamilya. Sabi ng receptionist. Sinusubukan na ng mga guard na kalmahin siya, pero gumugulong daw ang babae sa sahig, umiiyak ng malakas, at seryosong nakakaapekto sa imahe ng kumpanya. Napatigil ang tibok ng puso ko, ngunit agad din akong bumalik sa katinuan. Alam ko kung sino ang nag-iinarte sa lobby, walang iba kundi si Aling Teresita. Dahil nanghihinayang sa 1 milyong piso na hindi niya kayang bayaran, at na-corner ko sa aking deadline, nagdesisyon siyang gamitin ang paninira sa aking reputasyon sa opisina para pilitin akong umatras. Isinara ko ang aking laptop, huminga ng malalim, inayos ang aking damit, at naglakad papunta sa elevator. Nang bumukas ang elevator sa lobby, isang nakakagulong eksena ang bumungad sa akin. Nakaupo si Aling Teresita sa makintab na marble floor, sinadyang guluhin ang sariling buhok. Suot niya ang isang lukot at lumang damit, malayong malayo sa kanyang porma noong araw ng kasal. Nakapalibot sa kanya ang maraming empleyado mula sa kumpanya ko at iba pang kumpanya at ang mga guards na hindi alam ang gagawin.
Nang makita niya ako, para siyang nakakita ng ginto. Pinalo niya ang kanyang hita, dinuro ako sa mukha, at umiyak ng matinis. Sinigaw niya sa harap ng lahat ng tao na ako raw ay isang masamang babae, isang ahas na nanloko at nangikil ng pera. Pinagbintangan niya ako na ginamit ko ang tiwala ng anak niya. Ninakaw daw ang pera niyang inipon pang retire para ipaayos ang bahay at bumili ng mamahaling gamit. At ngayong kasal na, bigla ko raw kinansela kasi mahirap sila. At nagdala pa ako ng maton para nakawin ang gamit at kikilan siya ng 1 milyon. Ang malalakas na paratang at madramang pag-iyak ng isang matandang babaeng nakasuot ng lumang damit ay mabilis na nagkabisa. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Naramdaman ko ang mga mapanuring tingin ng aking mga katrabaho. Ang ilan sa kanila ay umiiling. Hindi makapaniwala na ang isang kagalang-galang at magaling na financial manager ay gagawa ng ganoong klaseng walang pusong gawain. Gayunpaman, minaliit ni Aling Teresita ang aking katatagan. Hindi ako nataranta, hindi ako nagpaliwanag, at lalong hindi ako nagmakaawa para pakiusapan siyang itigil ito. Kalmado akong lumapit sa kanya at huminto ng may ligtas na distansya. Kinuha ko ang cellphone ko sa bulsa ng aking blazer, binuksan ang video recording at itinapat ito sa babaeng nag-aarte sa sahig. Tumikhim ako at ginamit ang aking malinaw na boses ng isang manager upang magsalita sa mga tao. Hinihingi ko po ang paumanhin sa mga katrabaho ko at sa building management para sa hindi inaasahang iskandalong ito. Tapos ay lumingon ako at tiningnan ng diretso si Aling Teresita at gumanti ng atake. Hiningi ko na sagutin niya ako sa harap ng daan-daang tao. Tinanong ko kung kaya ba niyang isumpa sa Diyos na ang perang pinang-renovate ay pera niya. Ipinaalala ko sa kanya na hawak ko ang orihinal na kontrata na may pangalan ko at ang mga bank statements na nagpapatunay na ang pera ay galing sa personal account ko papunta sa account ng kontraktor. Nakapangalan sa Trina Legaspi ang lahat ng resibo ng TV at sofa at binayaran gamit ang aking credit card. Nang makita kong natahimik si Aling Teresita, hindi ako tumigil. Inilantad ko sa lahat ang mental na pang-aabuso na ginawa nila sa akin. Nilakasan ko ang boses ko at kinwento ang buong detalye kung paano nila kinandado ang gate noong araw ng kasal ko. Sinabi ko sa kanila kung paano inihayag ni Aling Teresita na malas daw ako at inutusan akong tumayo sa init ng araw habang nakasuot ng manipis na gown ng 3 oras para mapagpag ang malas bago ako papasukin. Tinanong ko ng malakas ang crowd, mayroon ba sa inyo ang papayag na yurakan ang dignidad ninyo ng ganyan katindi sa mismong araw ng inyong kasal? Kinansela ko ang kasal para mapanatili ang aking self-respect at ang pagbawi ko sa sariling pera ko ay ganap na legal at makatwiran. Ang mga ebidensya ko at ang nakakapanindig balahibong kuwento ng pagpapagpag ay nagsilbing malamig na tubig na ibinuhos sa mga tao. Nagbago agad ang ihip ng hangin. Ang mga bumubulong na pabor kay Aling Teresita ay naglaho at napalitan ng mga matang puno ng galit at pandidiri kay Aling Teresita. Isang malapit kong katrabaho ang nag-speak up at binatikos ang pamahiin ng matanda. Lumapit din ang head guard ng building. Tinawag si Aling Teresita para tumayo at binalaan siyang ang ginagawa niya ay paninirang puri at iskandalo. Binalaan siyang kung hindi siya aalis, ipapaaresto siya sa pulisya. Alam ni Aling Teresita na natalo siya ng husto at nang makita niyang ang lahat ng tao ay galit na sa kanya, labis siyang natakot. Walang kumampi sa kanya, kaya gumapang siya patayo at pinagpagan ang alikabok sa kanyang damit. Ang mapanlinlang na matanda ay hindi na makatingin sa mga mata ko, tinakpan ang kanyang mukha, at mabilis na nagtatakbo palabas ng revolving doors ng building. Naglaho sa gitna ng maraming tao at buhos ng ulan. Pinatay ko ang recording, ngumiti at nagpasalamat sa suporta ng mga tao sa paligid at taas noong bumalik sa elevator. Tapos na ang labanan ng isip. Alam kong malapit na ang araw na makukuha ko ang aking perang pinaghirapan. Nang hapong iyon, malakas ang buhos ng ulan sa Maynila. Tinapos ko ang aking Q3 financial report at inayos ang gamit para umuwi. Ang magulong eksena sa lobby kaninang umaga ay naging tahimik at bumalik sa pagiging marangya. Lumakad ako palabas ng glass door. Binuksan ang aking itim na payong para pananggalang sa ulan. Ngunit pagkababa ko pa lang sa hagdan, napatigil ako. Sa isang madilim na sulok, sa likod ng malaking poste ng building, may isang taong nakasuot ng manipis na raincoat at nanginginig sa lamig habang naghihintay. Ito ay si Aling Teresita. Hindi pala siya umuwi pabalik ng Batangas matapos mapalayas kanina. Matiyaga siyang naghintay sa ulan hanggang sa mag-out ako.
Nang makita niya ako, sumugod siya na parang palaso para harangan ang dinadaanan ko. Basang-basa ng ulan ang mukha ni Aling Teresita. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Wala na ang nagmamakaawa at nagpapaawa epek na biktima kaninang umaga. Lumabas na ang tunay niyang pagkatao bilang isang maasim at malupit na babae. Nakapamewang siyang idinuro ang mukha ko at sinimulan akong murahin. Tinawag niya akong babaeng walang utang na loob na gustong patayin ang pamilya ng iba. Pero ang nagpasabog sa pasensya ko ay nang idamay niya ang aking mga magulang para insultuhin sila. Sumigaw siya sa ulan. Sinabing ang pamilya ko ay walang kwenta, na hindi raw ako tinuruan ng magulang ko kaya ako naging masama at walang galang na manugang na gustong tapakan ang biyenan kahit hindi pa naikakasal. Isinumpa niyang kakarmahin daw ang pamilya ko dahil sa pangingikil ko sa kanila ng 1 milyon. Ang kanyang mga nakalalasong salita ay parang matatalim na karayom na itinusok sa puso ko. Kaya kong tanggapin na insultuhin niya ako ng personal, pero hinding-hindi ko papayagang may bumastos sa aking mga magulang. Sila ay mababait, namuhay ng marangal, at hindi karapat-dapat na makarinig ng ganitong maruruming salita mula sa isang walang hiyang tao. Sinara ko ang aking payong, kahit nababasa na ang aking balikat ng ulan. Lumapit ako ng sobrang lapit kay Aling Teresita. Ang aking mga mata ay sobrang lamig at nakakatakot, dahilan upang umatras siya. Nagngit-ngit ang mga ngipin ko. Mariing binibigkas ang bawat salita. Sinabi ko sa kanya na sumobra na siya. Kung gusto niyang magkaubusan, ngayon na ipapakita ko sa kanya ang presyo ng pagiging tanga. Bumulong ako sa kanyang tainga. Ibinaba ko ang boses ko at ibinunyag ang isang nakakabiglang lihim na sana'y ibabaon ko na lang sa limot kung naging maayos lang sana ang pamilya nila. Idinetalye ko ng malinaw ang oras, petsa, at eksaktong halaga. Tungkol ito noong nakaraang taon, nang mabaon sa utang si Tomas dahil sa pagkalugi sa isang negosyo. Sa sobrang desperasyon niya, ginamit niya ang pondo ng munisipyo. Kumuha siya ng mahigit 250,000 mula sa pera ng bayan para bayaran ang utang niya. Iniisip na kapag nagkapera siya ay palihim niya itong ibabalik. Ngunit nabuko ito sa loob ng opisina nila. At ako mismo ang nagkandara pa na umutang kung saan-saan at gumamit ng sarili kong pera para takpan ang issue at iligtas si Tomas mula sa suspensyon at pagkakakulong. Pero hindi ako tanga. Maingat kong itinago ang lahat ng bank statements, ang text messages ng pag-amin ni Tomas, at ang voice recording ng kanyang paghagulgol at pagmamakaawa sa akin. Ang lahat ng ebidensyang iyon ay ligtas na nakatago sa isang USB sa loob ng aking vault. Umatras ako. Tiningnan ng diretso ang nanlalaking mata ni Aling Teresita dahil sa takot. Malinaw akong nag-anunsyo. Sinabi ko sa kanya, kung sa loob ng 3 araw ay hindi ko makuha ang 1 milyong piso sa account ko, hindi na ako mag-aaksaya ng panahon sa korte para sa kasong sibil. Sa halip, direktang ipapadala ko ang USB na naglalaman ng mga ebidensya ng kanyang pag-abuso sa pondo ng gobyerno, papunta sa Civil Service Commission at sa opisina ni Mayor, at magbibigay rin ako ng kopya sa PNP at NBI. Bilang empleyado ng gobyerno, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan ay tiyak na magtatanggal sa kanya sa serbisyo, masisira ang pangalan, at haharap sa pagkakakulong ng 3 hanggang 5 taon sa bilibid. Tinanong ko si Aling Teresita kung pipiliin ba niyang panatilihin ang 1 milyong piso para sa bahay o pipiliin niyang makita ang nag-iisa niyang anak na nakasuot ng orange na uniforme ng presinto at may criminal record habang buhay. Ang mga salita ko ay parang martilyo na ibinagsak sa ulo ni Aling Teresita. Ang kulay ng mukha niya ay agad na naglaho. Wala nang natirang dugo. Nanginginig ang mga binti niya. Hindi na siya makatayo ng tuwid, kaya kinailangan niyang kumapit sa puno sa gilid ng kalsada para hindi bumagsak. Naintindihan niyang hindi ako nagbibiro. Ang karera at kinabukasan ni Tomas ang kanyang buhay, ang tanging ipinagmamalaki niya sa kanilang probinsya. Kung makukulong si Tomas, tapos na ang pamilya nila. Dahil wala nang tapang para magmura pa. Naiwang nakabuka ang bibig ni Aling Teresita at nanatiling tahimik. Tumalikod siya, nakayukong naglakad palayo sa ulan na parang isang taong nawala sa sarili. Ang bulto ng mapanlinlang na babae ay dahan-dahang naglaho sa maraming sasakyan ng syudad. Nakatayo lang ako at pinapanood siya nang walang ni isang bahid ng awa. May batas ng karma ang buhay. Kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Pinilit nila akong maging walang awa, kaya dapat nilang tanggapin ang malupit na katapusang ito. 3 araw ang lumipas nang may nakakagulat na katahimikan.
Wala nang mga tawag na may pagbabanta o dramang iskandalo mula sa pamilya ni Tomas. Alam kong naging epektibo ng husto ang bomba ng ebidensya ko. Pagsapit ng ikatlong araw, eksaktong alas, 10 ng umaga, nag-vibrate ng mahaba ang cellphone ko. Ipinakita sa screen ang bank notification. Pumasok sa account ko ang perang nagkakahalaga ng eksaktong 1,000 piso. Ang nagpadala ay walang iba kundi si Tomas. Pagkatapos dumating ang text ng bangko, tumawag naman si Tomas. Dahan-dahan kong sinagot at inilagay sa speakerphone. Ang boses ni Tomas ay pagod, paos, at may bahid pa rin ng galit. Binalita niya na napilitan ang kanyang ina na ibenta ng palugi ang manang lupa ng kanyang mga ninuno sa probinsya sa murang halaga para makaipon ng 1 milyon na pambayad sa akin. Ipinagdiinan niya na tapos na kami sa utang sa structure ng bahay. Pero dahil nasasayangan daw ang nanay niya, may isang hiling sila. Inutusan daw siya ni Aling Teresita na bawiin lahat ng furniture, mga kama at leather sofa na ipinakuha ko sa mga kargador noong isang araw. Ang dahilan ni Tomas, nakuha mo na naman yung 1 milyon. Tapos ang bahay namin ay walang-wala na. Wala man lang kaming maupuan. Hindi mo rin naman magagamit ang mga lumang gamit na yon. Ibalik mo na sa amin bilang konsiderasyon na lang para sa nakaraan natin. Nang marinig ko ang mga nagkukuwentang salitang iyon, napangiti ako. Mahirap talagang baguhin ang nakasanayan. Nakatakas na nga sila sa pagkakakulong, kinailangan pang magbenta ng lupa, pero ang kanilang kasakiman ay hindi nababawasan. Sumagot ako kay Tomas gamit ang pinakamahinahong boses. Pumayag ako agad. Sabi ko, ngayong hapon, magpapadala ako ng truck para ihatid pabalik ang lahat ng gamit na iyon sa bakuran ng bahay nila nang walang kulang. Tuwang-tuwa si Tomas. Nagmamadaling pinatay ang tawag para ibalita ito sa kanyang ina. Pagdating ng hapon, tinawagan ko muli si Kuya Boyet, ang kontraktor. Nakiusap ako na umupa ng truck at ibalik lahat ng kama, cabinet at leather sofa sa address ni na Tomas sa Batangas. Pero may isang espesyal na kondisyon. Nakiusap ako kay Kuya Boyet na ihanap ako ng 2 malalakas na karpintero, inutusan silang magdala ng mabibigat na gas-powered chainsaws sa biyahe. Nagulat si Kuya Boyet, pero dahil nakita niya ang determinasyon ko, hindi na siya nagtanong at sumunod na lang. Bandang alas 4 ng hapon, huminto ang truck sa tapat ng gate ng pamilya nila. Nakabukas ang bakal na gate at naghihintay na sina Aling Teresita at Tomas sa bakuran. Gumaan ang mukha ni Aling Teresita nang makita ang truck na puno ng mga gamit. Masaya niyang inutusan si Tomas na tulungan ang mga kargador. Ngunit bumaba ako sa cabin ng truck at sumenyas na huminto. Malinaw kong sinabi sa mag-ina na tumupad ako sa usapan na ibalik ang gamit pero ibabalik ko ito sa paraan ko. Lumingon ako at tumango sa 2 karpintero. Agad na umugong ang mga chainsaw. Nakakabingi ang tunog ng makina. Sa harap ng nanginginig na sina Tomas at Aling Teresita, walang awang hiniwa ng 2 karpintero ang Italian leather sofa na nagkakahalaga ng 150,000 piso gamit ang chainsaw. Nasira ang mamahaling leather, lumabas ang foam sa loob at nagliparan sa paligid. Hindi sila tumigil. Ginamit din nila ang chainsaw para putol-putulin ang mga kahoy na upuan at ang mga mamahaling kama, hanggang sa naging mga basag na pira-pirasong kahoy na lang. Ang tunog ng nababasag na kahoy ay humalo sa tunog ng chainsaw, lumikha ng isang nakakakilabot na ingay. Sa loob lamang ng 15 minuto, ang lahat ng mamahaling furniture ay naging isang tumpok ng mga sirang basura na nakakalat sa bakuran. Nanigas si Aling Teresita na parang bato, nanlalaki ang mga mata, nakahawak sa dibdib, pagkatapos ay bumagsak sa sahig, humahagulgol ng malakas. Nang hinayang siya ng sobra, kinakalmot ang lupa dahil wala siyang masabi. Namutla si Tomas, nanginginig at hindi makalapit dahil sa hawak na chainsaw ng mga karpintero. Dahan-dahan akong lumapit kay Aling Teresita, tumingin pababa sa sakim na babaeng iniiyakan ang mga sirang kahoy. Matigas ang boses ko. Sinabi ko sa kanya na ang mga gamit na ito ay binili ko gamit ang sariling pera ko, kaya may karapatan ako kung ano ang gusto kong gawin dito. Mas pipiliin ko pang sirain ang mga ito at gawing panggatong kaysa hayaan ang mga walang utang na loob at malulupit na pamilyang gaya nila na mag-enjoy sa pawis ko. Tapos na ang lahat ng pagtutuos sa aming dalawa. Pagkatapos, binayaran ko ang mga trabahador, tumalikod, sumakay sa truck, at umalis. Iniiwan ang mag-ina na umiiyak sa harap ng mga sirang basura sa gitna ng matinding kahihiyan.
Matapos linisin ang lahat ng isyu kina Tomas, bumalik ako sa Maynila na may panibagong pag-asa. Ang kalungkutan ng wasak na kasal ay napalitan ng kagaanan ng loob at kapayapaan. Ang nakuha kong 1 milyon, kasama ang natirang ipon sa account ko, ay hindi ko itinago. Bagkus ginamit ko para mag-invest sa sarili ko. Bilang babaeng 28 taong gulang na dumaan sa malaking trauma, alam kong kung mananatili ako sa parehong environment, ay mabilis akong maapektuhan ng tsismis. Sakto namang nag-anunsyo ng market expansion ng board of directors ng aming kumpanya. Kailangan nila ng magagaling na manager para hawakan ang bagong branch sa Cebu City, ang Queen City of the South. Kasama sa oportunidad na ito ang dobleng sweldo, magagandang benefits, at ang pinakamahalaga, ang posisyong Vice President of Finance ng branch. Nang walang pag-aalinlangan, nag-apply ako agad para matransfer. Sa simula ay nag-aalala ang mga magulang ko, nalalayo ako. Pero dahil nakita nilang determinado akong magsimula ulit, pumayag din sila. Lumipad ako pa Cebu, dala ang pag-asa ng malayang buhay. Pagdating doon, mabilis akong nasanay sa buhay ng lungsod. Nakaka-pressure ang bagong trabaho, pero masaya. Dahil sa aking karanasan at tapang na nahasa ng mga problema, napatunayan ko agad ang kakayahan ko. Niregaluhan ko ang sarili ko ng mga mamahaling corporate attire at nagbakasyon sa mga luxury resorts tuwing weekend. Ang buhay bilang single na may pera ay nagbigay sa akin ng kakaibang kumpiyansa at ganda. Pagkalipas ng 6 na buwan sa Cebu, tumawag ang best friend ko noong college na si Chloe, na ngayon ay guro sa Batangas. Matapos manggumusta, masayang nagkwento si Chloe ng isang malaking tsismis tungkol sa pamilya ni Tomas. Sabi niya, kumalat na sa buong probinsya ang kalupitan ni Aling Teresita at ang kaduwagan ni Tomas. Ang kwento tungkol sa pamilya ng lalaki na nagbilad sa nobya sa araw ng 3 oras para makontrol ito at magnakaw ng ari-arian ay nalaman ng lahat. Ang mga kapitbahay na nakasaksi noong naningil ako at ipinasira ang mga gamit ay naging mga speaker na nagkalat ng kwento sa buong barangay. Kinwento ni Chloe na dahil naibenta ang lupa nila, totoong naghirap sina Aling Teresita. Kahit government employee si Tomas, dahil sa sama ng ugali at pagiging mama's boy, iniiwasan siya ng mga katrabaho at hindi na siya binibigyan ng promosyon ng boss nila, kaya patay na ang career niya. Ang pinakamalala ay ang love life ni Tomas. 30 years old na, pinipilit na siyang mag-asawa ng nanay niya para magkaapo, pero sa tuwing maghahanap sila ng bugaw, lahat ay tumatanggi. Sabi ng mga nagmamatchmake, ang pamilya nila ay masyadong malupit at traitor, kahit bigyan daw sila ng ginto, walang magulang na ipapaubaya ang anak nila sa pugad ng ahas na iyon. Minsan, sa sobrang desperado ni Aling Teresita, nagbayad siya ng isang sikat na bugaw sa kabilang barangay para ireto si Tomas sa isang matandang dalaga. Pagdating ng babae sa tapat ng gate, nakilala niya na ito yung bahay na nagpapaaraw ng nobya dahil sa malas, kaya tumakbo agad ang babae at hindi na lumingon pabalik. Nagalit si Aling Teresita at hinabol ang bugaw, nauwi sila sa sigawan at away sa kalsada na pinagtawanan ng lahat. Simula noon, kinatatakutan na ang pamilya ni Tomas. Nang marinig ko iyon, humigop ako ng mainit na kape habang nakatingin sa magandang syudad ng Cebu mula sa bintana ng opisina. Sa puso ko, wala akong naramdamang pagkamangha sa paghihiganti kundi katahimikan dahil alam kong totoo ang karma. Ang kanilang pagiging malupit at makaluma ay bumalik din sa kanila para parusahan sila. Ngayon, nabubuhay sila sa kahihiyan at pag-iisa na sila rin ang gumawa. Ako naman, naiwan ko na ang malaking bato sa puso ko at nagpatuloy sa pag-abot ng mga pangarap ko malayo sa malamig na bakal na gate na iyon. Lumipas ang panahon, mahigit 1 taon na ako sa Cebu. Payapa at masaya ang buhay ko. Maunlad ang opisina at ang sweldo ko ay mas mataas kaysa sa pinangarap ko. Ang sugat ng nakaraan ay napalitan ng pag-mature ko bilang isang babaeng hawak ang sariling buhay. Isang gabi, habang nagbabasa ako sa balcony ng inuupahan kong kondo, tumawag si Chloe. Ang boses ng kaibigan ko ay mabilis at punong-puno ng pagkagulat. Sabi niya, umupo daw ako ng maayos dahil ang sasabihin niya ay sobrang makakapag-shock sa akin. Ngumiti ako at naglagay ng tubig sa baso. Kalma Chloe, ano yon? Dahil matapos ang lahat ng pinagdaanan ko, kaya ko nang tanggapin lahat ng balita. Sinimulan niyang ikwento ang iskandalong yumanig sa buong Batangas. Nag-ugat ito nang maghanap muli si Aling Teresita
ng mapapangasawa ni Tomas. Nang ma-reject na siya ng lahat ng kilalang bugaw sa probinsya, pinuntahan niya si Aling Marites, ang pinakamagaling na matchmaker doon, at nangako ng malaking halaga kapag nakahanap ng asawa para kay Tomas. Dahil sa pera, nagdala ng matandang babae si Aling Marites, pero gaya nga ng nasabi ko na, tumakbo agad ang babae na labis na ikinapahiya ni Aling Teresita. Hindi iyon nagtapos doon. Kinabukasan, pumunta si Aling Teresita sa bahay ni Aling Marites at sinisi siya. Dahil parehong matapang, nag-away sila ng matindi sa kalsada. Sa sobrang galit ni Aling Marites, nang murahin siya ni Aling Teresita, hindi siya nakapagpigil. Itinuro ang mukha nito at ibinunyag ang isang sikreto na itinago sa loob ng 30 taon. Ayon kay Aling Marites, may tiyahin siyang kumadrona dati sa health center. Noong taong iyon, umuwing buntis si Aling Teresita mula sa Maynila. Para itago, pinilit niyang pakasalan si Mang Tomas Sr., isang mabait pero medyo mabagal mag-isip na lalaki sa kanilang lugar. Buong akala ni Mang Tomas Sr. ay dugot laman niya si Tomas hanggang sa mamatay siya. Pero ang totoo, si Tomas ay isang anak sa labas ni Aling Teresita mula sa isang lalaking may asawa. Ang pagbubunyag na iyon ay parang bomba sa tanghaling tapat. Ang mga kapitbahay ay nagulat. Kumalat ang balita hanggang sa umabot sa pamilya ni Mang Tomas Sr. Sugod agad ang mga kapatid at kamag-anak sa bahay ni Aling Teresita para mag-demand ng DNA test kung hindi ito totoo. Dahil na-corner at malinaw ang ebidensya, lumuhod at umiyak si Aling Teresita sa bakuran, inamin ang lahat. Nagalit ng sobra ang mga kamag-anak ng namatay. Naramdaman nilang niloko sila ng 30 taon. Nagpalaki ng batang hindi nila kadugo. At hinayaan pa ang mag-inang ibenta ang lupang pamana ng mga ninuno nila para magbayad ng utang. Itinakwil agad ng pamilya si Tomas at binura ang pangalan sa listahan ng angkan at pinagbawalang pumasok sa compound ng kanilang pamilya. Nang malaman ni Tomas ang totoo, gumuho ang mundo niya. Mula sa isang mayabang na empleyado, naging katatawanan siya ng lahat. Nakalat din ito sa munisipyo. Ang mga katrabahong dati palang inis sa kanya ay may dahilan na para layuan siya. Ipinatawag siya ng mayor, at dahil sa pangit niyang reputasyon at kawalan ng kakayahan, inilipat siya sa isang napakalayong bayan sa bundok, daan-daang kilometro ang layo sa bahay niya. Dahil hindi na nakayanan ang tsismis at pagtatakwil ng pamilya, napilitan ang mag-inang ibenta ang lumang bahay at umalis sa kanilang probinsya. Si Tomas ay umakyat sa bundok, baon ang hiya, at si Aling Teresita ay sumunod, namumuhay sa isang sira-sirang inuupahang bahay na malayo sa lahat. Nang ibaba ko ang telepono, halo-halo ang nararamdaman ko. Hindi ako nagdiwang sa trahedya nila. Naintindihan ko lang talaga kung paano gumagana ang karma. Kung hindi nila ako pinahirapan sa labas ng gate, siguro hindi aabot sa ganito. Wala talagang sinasanto ang batas ng karma. 3 taon pagkatapos kong iwan ang Maynila, naabot ng karera ko ang rurok. Dahil sa galing at dedikasyon ko, formal na akong ginawang National Chief Financial Officer ng kumpanya namin. Ang selebrasyon ng 10th anniversary ng kumpanya at ang aking pagiging CFO ay ginanap sa isang 5-star hotel sa gitna ng Maynila. Bumalik ako mula sa Cebu para umattend bilang isa sa mga pinuno. Nang gabing iyon, kumikinang ang mga chandelier ng hotel. Daan-daang VIP at business partners ang naroon. Nakasuot ako ng isang eleganteng itim na evening gown na nagpakita ng aking kumpiyansa bilang leader. Pumalakpak ang lahat habang nag-toast kami gamit ang wine. Pakiramdam ko, napatunayan ko sa sarili ko na hindi kailangan ng babae na sumandal sa lalaki para maging matagumpay. Sa kalagitnaan ng event, lumapit sa akin ang manager ng hotel at bumulong. "Ma'am, may isa pong matandang babae sa labas na nagpupumilit na makita kayo. Papaalisin na sana ng mga guards dahil hindi maayos ang suot at parang wala sa katinuan, pero umiiyak siya at sinasabing biyena niyo raw siya. Gusto niyo po bang ipapulis?" Nang marinig ko ang biyenan, napangiti ako ng bahagya. Nagpaalam ako sa mga kausap, ibinigay ang wine glass sa waiter, at sumunod sa manager sa labas. Nang makalabas ako ng glass door, nakita ko siya. Hinaharang ng 2 guard si Aling Teresita. Pero iba na siya kumpara sa babaeng nakapulang Filipiniana na mayabang na nakatayo sa gate noon. Sobrang payat niya ngayon, nakakuba na, nakasuot ng manipis at tagping damit, at buhaghag ang maputing buhok. Puno ng kulubot at paghihirap ang kanyang mukha, blanko ang kanyang mga mata na parang nawalan na siya ng bait
Dahil sa sunod-sunod na trauma na walan ng bahay, ng anak na naging tagumpay, at nawasak na reputasyon. Naging ulyanin siya. Hindi ko alam kung paano niya ako nahanap at nagbiyahe mula pa sa bundok. Nang makita niya ako sa aking magandang damit, nagkaroon ng konting ilaw ang mata niya. Kumawala siya sa guards, tumakbo palapit sa akin, at lumuhod sa malamig na marmol na sahig. Pinagdikit niya ang kanyang kamay, at umiyak ng umiyak. Umaagos ang luha sa mga kulubot niya. Anak, manugang, patawarin mo si nanay. Humahagulgol niyang sabi. Bumalik ka na sa bahay. Nakabukas na yung gate. Hindi na nakakandado. Hindi mo na kailangang maghintay sa labas. Paulit-ulit na sinasabi ng ulyaning matanda ang mga linyang iyon. Nakulong siya sa umaga ng kasal namin kung saan siya mismo ang nagsara ng pinto sa sarili nilang kaligayahan. Ang babaeng nang insulto sa akin noon ay nakaluhod na ngayon sa paanan ko, ngunit wala akong naramdamang pagmamalaki o kagustuhang maghiganti. Ang naramdaman ko lang ay awa-awa sa isang taong sinira ang sariling buhay dahil sa pride at kasakiman. Pinarusahan na siya ng mundo. Hindi ko na kailangang dagdagan. Yumuko ako at hinawakan ang malamig na kamay ni Aling Teresita. Tinitigan ko ang matanda niyang mata at nagsalita ng mahinahon ngunit matatag. Hindi mo na ako manugang. Tapos na ang nangyari noon. Sabi ko sa kanya, ang gate na isinara ninyo noon, kailanman ay hindi ko napapasukin pa. Tapos na ang lahat ng pagtutuos natin. Sana makalimutan niyo na ang nakaraan para maging mapayapa kayo. Binuksan ko ang aking branded na bag, kinuha ang lahat ng cash na nasa wallet ko mga libu-libong piso, at maingat na inilagay sa kamay ni Aling Teresita. Hindi ito awa o limos, kundi ang huling pagpapakita ng kabaitan sa isang matanda at may sakit na tao para isara ng tuluyan ang maling pahinang ito ng buhay ko. Inutusan ko ang security guard na itawag siya ng taxi at ihatid sa terminal ng bus pa uwi. Binitiwan ko ang kamay niya. Tumayo ng tuwid at taas noong bumalik sa maliwanag na ballroom. Sa likod ko, humina ang iyak ni Aling Teresita at naglaho sa tahimik na gabi ng Maynila. Matapos ang event, bumalik ako sa aking kondo sa BGC, payapang-payapa. Ang pagkikita namin ni Aling Teresita ay tila huling pagsubok at nalagpasan ko iyon ng walang galit. Isang weekend, nagmaneho ako gamit ang sarili kong sasakyan pauwi sa aking kondo na may tanawin ng Pasig River. Hinubad ko ang aking heels at naglakad ng nakayapak sa mainit na kahoy na sahig. Nilanghap ko ang amoy ng jasmine essential oil para mawala ang stress sa trabaho. Kumuha ako ng mamahaling red wine, nagbuhos sa kristal na baso, at naglakad papunta sa balcony. Nakatingin ako sa mga ilaw ng syudad at sa tahimik na ilog. Naalala ko si Trina 3 taon na ang nakakaraan na naniwala na kapag ibinigay ang lahat at pinagsilbihan ng biyenan ay mamahalin siya pabalik. Ngunit dahil sa malamig na bakal na gate na iyon, nagising ako. Ang halaga ng babae ay wala sa dami ng sakripisyo at pagtitiis, kundi sa kung gaano niya nirerespeto ang kanyang sarili. Ligtas ang isang babae kapag may sarili siyang pera at matapang na iwan ang mga hindi nakarapat-dapat. Wala akong galit kay Tomas o kay Aling Teresita, dahil ang galit ay sisira lang sa puso ko. Pinili kong bumitaw at maging malaya. Ang naramdaman ko noon ay isang matapang na desisyon para ipagtanggol ang aking dignidad. Ang hangin mula sa ilog ay nagpalipad sa aking buhok. Ngumiti ako. Itinaas ko ang aking wine glass sa langit. Nagtotoast para sa sarili ko sa babaeng hindi natakot na lumaban at ngayon ay kasing ningning ng isang mirasol na laging nakatingin sa araw. Mula sa isang babaeng naging matapang hanggang sa naging malaya, napatunayan natin na ang halaga ng babae ay wala sa pagiging martir. Kapag nasa isang relasyon, respetuhin ang sarili, huwag hayaang may pumaslang sa iyong dignidad. Tandaan, ang karma ay mabilis. Kung gagawa ka ng masama, tiyak na babalik ito sa'yo. Hanggang sa muli, pahalagahan ang inyong sarili at patuloy na lumaban ng taas noo. Magandang gabi sa inyong lahat.